Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan po kapag talagang ikaw ay malayo sa kabihasnan at kailangan mong makahingi ng tulong, talagang pipilitin mo na pumunta doon sa lugar kung saan nandoon ang solusyon para sa iyong mga problema. Minsan nga tawid dagat pa. Mga kapatid, panoorin niyo po sana itong vlog ko po na ito para makatulong po sa inyo na hindi po kayo magkaroon ng malaking abala, malaking gastos at lalo pang magkaroon ng problema ang inyong mga sasakyan kapag ka po ikaw ay nasa malayong lugar at hindi ka ngayon makahanap ng tutulong at gagawa ng iyong sasakyan. Mga kapatid, nandito po sa likod ko ay isang Nissan Patrol na SUV. Nung araw po, napakamahal po ng sasakyan na ito. Umaabot po ito ng 4.6 million pesos. Ito po ay model 2003 at talaga naman kung makakakita ka ng mga ganitong sasakyan noong araw ay masasabi mo na mga milyonaryo lamang ang makakabili nito. O kaya naman yung talagang executive ng mga malalaking kumpanya. At meron din pong mga gumamit nito na mga presidential security group na ito po ang pinange-escort po nila sa presidente nung sumikat po itong sasakyan na ito. Meron pa pong mas lumang Nissan Patrol dito sa Safari ay ginamit din po iyon ng mga presidential security group para po pang-convoy sa presidente po ng Pilipinas. Ito pong Nissan Patrol na 2003 po na ito, kung ikaw ngayon ay maghahanap ng ganitong modelo, halimbawa ito nga, yung segunda mano, nagkakahalaga na lamang po ito ngayon, magsisimula sa 380,000 pataas, depende po sa kondisyon. Yung mga magagandang mga patrol na katulad po nito ay umaabot pa ng halos 1.2 million, minsan nga mas mataas pa doon. Depende po yan sa modelo, depende yan sa kondisyon, at depende sa ganda mismo nitong Nissan Patrol. Galing pa po ito ng Masbate City. Dinala po dito sa Autorans. Tulad nga po nung opening video ko po sa inyo kanina, sinabi ko nga po na kung ikaw ay nandiyan sa malayo sa kabihasnan at kailangan mo ng mag-aayos ng iyong sasakyan at kung paano nga na hindi naayos itong Nissan Patrol po na ito, kaya po ito dinala dito sa Autorans. Mamahalin po ang mga ganitong klase ng SUV. Pero ito pong Nissan Patrol na ito ay lalo pang naging mahal dahil nga po sa nung hindi na patino ang makina nito ay napilitan na pong magpalit ng makina. Biro nyo, talagang malayo po ang pinanggalingan nito, Masbate City. At nung nandoon pa siya sa port, ay tinawagan pa ako ni Ka Ariel Penis na kung idadalin daw po niya yung pinagpalitang makina. Sabi ko, wag na, napakalaki ng makina nito. Biro mo, yung harapan ng Nissan Patrol na yan. Talagang punong-puno ng makina yan. Dahil po ang makina po nito ay ZD30, 3.0 liter po ito, diesel engine. Napakalaking makina. Kung ikakarga mo yung pinagpalitang makina doon sa likod, sabi ko, wag na lang. At patitinuin natin yung makina mismo na nakakabit sa'yo. Ikikwento ko na lamang po sa inyo kung ano ang mga ginawa namin dito dahil nga po tapos na po itong sasakyan na ito, naayos na po namin. So, nung unang dinala po dito yan, umaandar naman siya pero yun nga, low power po siya. Wala siyang ka-power-power. Hindi nga niya kayang umovertake man lang ng mga pampasaherong jeep. Ang laki-laking sasakyan po nito, ang laki-laki ng makina nito. At ito po ay turbocharged engine. So, ang unang ginawa namin dito, naglinis po tayo ng EGR, nagbaba po tayo ng manifold, inayos din natin ang kanyang turbocharger, nilinis natin yung parte doon sa exhaust, doon sa downpipe, at inayos din po natin ang clutch assembly po nito. Ngayon, pagkatapos po namin gawin yung mga paglilinis po na yon sa makina, tinest drive po natin at talagang low power pa po. So, chinek namin ang turbocharger. Naku, yung mga hoses po niya ay na vacuum ay talagang mali-mali po ang kabit ng mga vacuum hose. Yung vacuum hose po na yon, isa doon ang nagpapagana doon sa wastegate ng turbocharger. At kapag hindi tama ang higop ng vacuum na yon na galing doon sa actuator, turbocharger actuator, ay hindi po talaga gagana ang turbo. So, yung unang ginawa namin dito, inayos namin ang turbo at nung gumana na ang turbo nito, ay tinest drive ulit namin, low power pa rin. Kaya po, binuksan na namin ang transmission nito, binaba ang transmission dahil nararamdaman din po kasi namin na ito ay may pagka-slide na. Ngayon, nung binuksan namin ang transmission nito, siguro dahil sa nagpalit ito ng makina noon, hindi na po niya pinalitan din yung mga lumang clutch. Binila namin ang buong assembly at ikinabit po ulit namin. Pagkatapos noon na tinest drive namin, kaunti lang ang nadagdag na power. Itong sasakyan na to, kung mahina ang power, talagang hindi ito makakaarangkada ng maayos. Lalo na kung dito sa Antipolo na bulubundukin po dito sa lugar namin, talagang hirap na umakyat diyan sa mahabang parang. At tinignan namin habang nire-revolusyon mo naman, malakas talaga yung ibinibigay na boost ng turbo. Pero pagdating dito,
sa hose, papunta doon sa intake manifold, ay humihina na yung buga niya. So maraming dapat i-check. I-check namin yung kanyang sensor, yung map sensor, pati yung baro sensor. Okay naman. At doon sa scanner, wala namang nare-read na problema doon sa mga sensors po na yon. So ito mga kapatid, kung mamalasin ka nga naman talaga. Kasi itong mga Nissan Patrol na ito, napakamamahal po ng pyesa na ito. Kaya kung mangangarap ka na bumili nitong ganitong klaseng mga sasakyan, isipin mo munang mabuti. Dahil unang-una, hindi po ito matipid sa diesel dahil nga sa laki ng sasakyan na ito. Pangalawa, mahal po talaga ang pyesa ng mga Nissan, lalong-lalo na itong mga ganitong klase ng SUV. So ito na mga kapatid, tinest namin, malakas ang buga ng turbo, pero pagdating dito, sa intake manifold, yung hose niya ron, yung turbo hose, hindi gaanong matigas. So pag nire-revolution mo, kulang yung kanyang tigas na nagpapatunay lang na nawawala yung boost ng turbo doon sa dadaanan niya. Ayan. Ano kaya yung dinaanan nung turbo boost po na yun? Ito na mga kapatid, pakita ko sa inyo. Ito po yung dinaanan ng turbo boost. Ito po yung kanyang intercooler. Kaya dito pa lang mapapansin nyo, may tagas na po ng oil dito. Ayan o. Alam nyo ba mga kapatid, nang dahil lamang dito sa intercooler na to, nagpalit ngayon ng makina, itong Nissan Patrol. Ang itim ng usok sa tambucho. Kasi yun po ay nagre-resulta lang na kapag ka maitim ang usok sa tambucho, sobrang dami ng diesel na pumapasok doon sa chamber, pero kulang yung hangin, yung boost na pinepuwersa ng turbo. Katulad na lamang po nitong Nissan Navara po na ito. Ayan. Marami po kasi nung araw, nung nagsimula po ako sa Autoruns, marami pong umaakyat dito sa amin, ipinapaayos yung kanilang Nissan Navara. Dahil po doon sa hose na napuputol, na vacuum, doon sa wastegate actuator, kapag naputol po yun, hindi gagana yung turbo. At ang mangyayari po, hindi siya ngayon makaka-force induction ng boost ng hangin doon sa loob mismo. Alam niyo po mga kapatid, itong Nissan Navara po na ito at itong Nissan Patrol, halos parehas po sila ng design ng engine. At kapag ka po yung turbo nga nito ay hindi gumana, ang mangyayari po talaga dyan, uusok yan at maglo-low power yan. Kahit tricycle, hindi mo kayang i-overtake. Marami po akong nagawang mga ganitong Navara nung araw, nung nagsisimula po ako. At kung nanonood po, yung mga nagawaan ko ng ganito na talagang naputo lang yung hose, pinapakita ko sa kanila, ilalagay ko ulit yung vacuum hose na yun dun sa turbo at i-test drive nila, okay na, malakas na po yung power. Alam nyo po yan, yung mga unang nagawaan ko po nitong mga ganitong Nissan Navara na D40. Ngayon balik po tayo dito. Ito po, ang unang naging problema nito, yun nga rin pong mga hose na yun ay mali-mali ang koneksyon. Hindi tama yung sinasaksakan ng mga hose na yun doon sa mismong vacuum pump papunta doon sa turbo. At nung naayos na po namin yun, gumana yung turbo niya, kaso ang may problema po talaga, kaya po pala nawawala yung boost, ay dahil nga po doon sa intercooler po na ito. Ayan. Kaya kung ang mga sasakyan nyo po ay mayroong intercooler, hindi po sa lahat ng panahon, ang nasisira ay yung turbo. Pwedeng nasisira din yung hose. Tinakpan lamang po namin yan dahil nagkaroon po kami ng pagtetest dito, nilagyan namin ng hangin dyan at nakita nga po na tumatagas po yung hangin dito nung amin po itong tinesting. Okay, so ito pong Nissan Patrol, nagpalit ng makina dahil sa low power, pero ang talagang may problema lang ay yung kanyang intercooler. Alam niyo po mga kapatid, simple lang din po kasi yung problema na ito. Ginawa ko lamang po itong vlog na ito kasi ayoko po na ma-experience nyo to kung kayo po ay nasa malalayong lugar at wala po talaga kayong mahinga ng tulong para sa inyong sasakyan. Isang intercooler na nagkakahalaga lamang na ang pagkakabili yata dito ay 12,000 pesos doon sa supplier natin, nagbigay na po ng malaking problema doon sa may-ari nito at nagpalit na po siya ng makina. Dahil nga po sa malayo sa kabihasnan, walang gagawa or nagkulang po ng diskarte yung mekaniko na dating humahawak nito, kaya po tuloy napilitan na bumili ng makina, nagpalit ng makina. Pero ngayon okay na po itong Nissan Patrol po na ito. Para po sa may-ari nito at kay Ariel Penis, no? Okay na po ang inyong Nissan Patrol. Sa mga susunod na araw, pwede na po kayong pumunta dito dahil malayo pa ang inyong panggagalingan. Nandyan pa po kayo sa Masbate City. Pwede nyo na pong kunin ang inyong Nissan Patrol. Maayos na po lahat. Ang takbo nito, malakas na po ang power. At kung meron pa po kayong ipapadagdag na ipapaayos dito, i-message nyo lang po ako para po magawa na rin po namin habang nandito pa.
Mga kapatid, sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito. Babatiin ko po yung ating mga kaibigan dyan sa Masbate City. Yung pinakasikat po dyan, si kapatid na Edmundo Arboleda. Ayan, sikat na sikat po yan dyan sa Masbate City. At si Kaed Ayuhan. O ayan, Kaed Ayuhan, mga tasbatenyo po yan. Mababait at talagang maaasahan mo. Kapag ako'y pumupunta sa Masbate, sila po yung unang-unang sumusundo dyan po sa Port of Masbate. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. May mga trabahong mahihirap gawin, may mga trabaho naman na mabigat ngang gawin pero madali lang i-diagnose at i-troubleshoot. At lahat po ng mga experience po na yan ay nararanasan po namin. Mas marami yung mga mahirap i-diagnose at i-troubleshoot dito po sa Autorans. Dahil karamihan po ng dinadala dito sa amin ay masasabi nga natin na matindi na yung mga sakit na aming mga ginagamot po dito. Kaya po, konting pasensya po doon sa mga medyo natatagalan ang aming mga paggawa dahil nga po sa hindi po talaga ordinaryo yung ibang mga sira, lalong-lalo na po kapag ka-electronics na po ang pag-uusapan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.